Naisip niyo ba kung anong pakiramdam nang sundan ka habang papasok sa trabaho? Noong November 17, 2003, isang sikat at mayamang corporate executive ang hinarang ng isang grupo ng mga armadong lalaki sa Quezon City. Ang akala ng lahat, normal na kidnapping for ransom lang ito na madalas mangyari noon sa ating bansa. Pero hindi nila alam, sa loob ng ilang oras, mauuwi ito sa kasuklam-suklam na trahedya. Ito ang kwento ni Betty Chuasi. Lunes, bandang 7:30 a.m., si Betty Chuasi, 33 years old, ay sakay ng kanyang Toyota RAV4. Papasok siya sa trabaho mula sa bahay nila sa Quezon City. Traffic, kaya normal ang takbo ng sasakyan. Pero pagdating niya sa corner ng Shamsi Street at Commonwealth Avenue, biglang may humarang sa kanyang isang van at isang kotse. Mabilis ang bawat galaw. Bumaba ang mga lalaking may bitbit na mataas na kalibre ng baril. Inaladkad si Betty at isinakay sa van. Sa sobrang bilis, walang nagawa ang mga nakasaksi kundi panoorin ang pag-arangkada ng mga sasakyan palayo. Ang target nila, isang mayamang executive. Ang plano, humingi ng milyong-milyong ransom. Ito ang nakakakilabot na part na nalaman na lang noong nahuli na ang mga suspect. Habang nasa loob ng van, hindi naging madali para sa mga kidnappers si Betty. Lumaban siya. Buong tapang siyang nanlaban, sumigaw at nagpupumiglas para makawala. Dahil sa takot ng mga suspects na may makarinig sa kanya o makatawag pansin sila sa daan, nagpadalos-dalos sila. Isang putok ng baril ang umalingaw sa loob ng van. Nabaril si Betty sa hita. Sa unang tingin, akala ng mga suspects, daplis lang o hindi fatal ang sugat. Kaya ang ginawa nila, binalot nila si Betty sa isang makapal na kumot. Tinalian ang mga kamay at paa at dinala sa isang safe house sa Parañaque. Pero habang bumabiyahe sila, patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa sugat ni Betty. Tumama pala ang bala sa kanyang femoral artery. Ang malaking ugat sa hita na kapag naputol, maaari kang maubusan ng dugo sa loob ng ilang minuto. Habang dahan-dahang nawawalan ng lakas si Betty sa safe house, tumawag na ang mga kidnappers sa pamilya niya. Humihingi sila ng 10 million pesos na ransom kapalit ng kanyang kalayaan. Noong mga oras na nakikipag-negotiate ang pamilya at naghahanda ng pera, hindi nila alam na wala na silang ililigtas. Noong hapon ding yon, noong November 17, dahil sa kawalan ng medical na atensyon at matinding pagdurugo, umanaw si Betty sa loob ng safe house ng mga kidnappers. Natataranta ngayon ang mga suspects. Hawak nila ang isang bangkay. Pero gusto pa rin nilang makuha ang pera. Kinabukasan, November 18, may isang basurero sa Parañaque malapit sa Coastal Road ang nakapansin ng isang malaking plastic bag o binalot na garbage bag na itinapon sa gilid ng daan. Akala niya, ordinaryong basura lang o patay na hayop. Pero noong binuksan ito, doon tumambad ang malamig na katawan ni Betty Chuasi. Nakabalot pa rin sa kumot, may busal sa bibig at may tama ng bala. Dito na nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa kidnapping, naging manhunt operation na ito para sa tinaguriang Waray-Waray Gang at Alvin Flores Gang. Mga kilabot na grupo ng mga kidnappers at bank robbers noong panahong yun. Dahil sa galit ng publiko at ng Filipino-Chinese community, salamat sa mga mabilis na intelligence report at backtracking ng mga tawag, natunton ng mga otoridad ang safe house sa Parañaque. Noong ni-raid ng mga pulis ang lugar, nagkaroon pa ng engkwentro. Naaresto ang ilang miyembro at kalaunan sa mga kasunod na buwan at taon, isa-isang napatay o nahuli ang mga utak sa likod ng krimen.
Kabilang ang notorious na leader na si Alvin Flores na napatay sa isang hiwalay na shootout sa Cebu taong 2009. Sa mga naging pagdinig sa korte, lumabas ang buong katotohanan. Hindi raw talaga intensyon ng gang na patayin si Betty agad. Ang plano lang talaga nila ay itago ito para sa pera. Pero dahil sa panik, maling kalkulasyon at brutal na pagtrato, natapos ang buhay ng isang masipag at determinadong babae sa pinakamasakit na paraan. Ang kaso ni Betty Chuasi ay naging simbolo ng madilim na panahon ng kidnapping sa Pilipinas noong early 2000s. Ipinakita nito kung paano kayang sirain ng kasakiman ang buhay ng isang inosenteng tao sa loob lang ng isang araw. Kahit nahuli at nagbayad ang mga may sala, ang tanong ng marami, paano kung hindi lumaban si Betty? O paano kung dinala siya kaagad sa ospital ng mga bumihag sa kanya? Sana ba ay buhay pa siya ngayon? Kayo, ano ang saloobin niyo sa kwentong ito? I-share niyo sa comments at mag-follow para sa susunod nating pag-uusap sa mga totoong kwento ng krimen at kababalaghan dito sa Pilipinas. Yun lamang at maraming salamat.